Hello po sa inyong lahat mga kabarya, nandito na naman po ako si Pinoy Coin Hunter para atin mong pag-usapan dito ang mga Philippine altcoins dito na ipinakita ni Kabarya. Ayan, medyo okay naman po yung kanyang pagkakakuha rito at malinaw po nating nakikita ang kanyang mga Philippine altcoins dito. Ayan, meron na po talaga yung iba rito na lumang-luma na po talaga, lalong-lalo na ito yung 1 centavo na may taong 1962. Yan, 1984 po ito, pero hindi po gaanong naging maganda yung kanyang pagkakatago rito. Maging yung 50 centimos dito na Marcelo H. Del Pilar. Yan, pero okay naman po yung iba. Ayan. At kinuhanan po niya ito ng larawan at gusto niyang malaman or magkaroon ng ideya sa mga presyuhan sa mga community groups. Ayan, yung kanyang 10 centimos po yata ito. Yan, 10 centimos coin ito. Yan, marami po siyang yupi. Kitang-kita natin dito sa kanyang gilid. Yan, meron siyang 1 piso dito na Jose Rizal. Yan, masasabi kong maayos naman po yung kanilang kondisyon. Ngayon ay unahin po natin dito sa kanyang 50 or 50 centimos. Kaya ayan, i-check muna natin yung mga bentahan nito. I-check muna natin dito kay Numista. Ayan, kay Numista, i-check muna natin kay... Ayan, nakikita po natin yung sample dito ni Numista. Meron po itong taon na 1967 to 1974. Ayan, yung kay Kabarya po rito ay wala po tayong ideya sa kanyang taon. Ayan, kung i-check po natin ay kasi ito lamang po yung kanyang kuha sa larawan ng kanyang barya rito. Hindi po niya kinuhanan yung sa likod kung saan ay nandun po yung nakatatak yung taon. Ayan, yung mga 50 centimos coin na ganito ay meron po itong taon mula 1967 hanggang 1974. Ayan, pagdating po sa mga community groups, ayan, ang bintahan po sa mga yan, banggitin na lamang po natin yung mga presyuhan. Yan, presyuhan po nito 1967 hanggang 1974. Yan, yung mga 50 cent unahin po natin sa 1967. Yan, ito po ay nagkakalaga sa mga community groups sa 40 to 50 pesos. Yan, 40 to 50 pesos yung average price ng 1967. Wala po tayong presyo sa 1968 to 1969 hanggang 1970. Ayan, wala po tayong ideya kasi wala pong nakakaalam sa mga community groups. Kaya depende na lamang yan kung yan, check na lamang po natin yung sunod na mga taon, mga 1971. Ayan, ay nasa mababa po yung 1971. Nasa 25 pesos to 30 pesos. Ayan, 25 to 30 pesos yung 1971. Yung 1972 naman ay ayan, mas mahal po yung 1972. Nasa 40 to 50 pesos. Ayan. Kaya may pinakamataas na value ngayon na ganito ay na 50 centimos coin ay yung 1972. Mahal yung kanyang presyo, nasa 40 pesos. At ayan, dito naman po tayo sa ayan, ang sunod naman po dito ay ang 1 centavo. Ayan, yung 1 centavo po na ito na lumang-luma. Ayan, ito itim, kulay itim. Ayan, parang 1982 ito o 1962 po ito, 1 centavo na 1962. Ayan yung presyuhan po naman po nito sa mga community groups. Ayan, 1 centavo na ayan, lapit lamang po natin. Ayan, 1 centavo na 1962 ay nagkakalaga po ito ng ayan, halos isang daan na po pala ito, 100 to 130 pesos.
Ayan, 100 to 130 pesos yung kanyang minimum price. Kaya ayan, ang taas po, ang mahal. Pero sa tingin ko ay baka ito ay nagkakalaga na po ito ngayon. Yung kung ito mismo yung 1 centavo coin ni Cabarria rito ay siguro ay pwede po natin itong mabenta sa mga 90 pesos. Ayan. Kung mas maganda po yung kondisyon nito ay yan, aabot po ito sa higit 100. Ayan, ang sunod naman po ay ang 50 centimos po ulit dito. Ayan, saan ba yung isang 50 centimos niya? Ayan, ito po. Ayan, ganun din po 50 centimos na rin po ito. Marcelo H. Del Pilar. Ayan, dito nga lang at nakaharap yung mukha ni Ginoong Marcelo H. Del Pilar sa ating bandang kanan. Dito naman po ay dito sa bandang kaliwa. Ayan, meron po siyang taon na 1984. Ayan, bintahan naman po nito sa mga online stores. Ayan, 1984. Ay nagkakahalaga po ito ng ayan, 20 to 30 pesos. Ayan, 20 to 30 pesos po ito. 1984. Ayan, mura. Yung mga mura po yung ito. Ayan, ang yung sunod naman po ay yung ating mga 1 piso coin dito. Ayan, 3 piraso. Ayan, nandito po sa itaas. Ayan, 3 piraso. Ayan, wala po tayong ideya sa mga taon ng mga ito, pero yung mga ganitong 1 piso coin na Jose Rizal ay nasa 1972 to 1974 po yung kanilang mga taon. Kaya ayan, i-check po natin sa mga online stores. Ayan, yung presyuhan sa mga online stores. Ayan, 1972 to 1974. Ayan, yung presyuhan po sa 1972 ay naglalaro po sa 30 to 40 pesos. 1973 ay ayan, wala po tayong presyo. 1974 ay ayan, 40 to 50 pesos. Ayan, 1974. Ayan, mas mahal po yung 1974. Ayan, dito naman po tayo sa isang 1 piso coin dito. Ayan, yung nandito sa gitna. Ayan po siya. 1979 po ito. Ayan, yan naman po ang ating alamin. 1979 na 1 piso coin. Ito po ay nagkakahalaga ng, ayan, mas mahal po, 60 to 70 pesos. Ayan, mas mahal po ito yung ganitong klase na 1 piso kumpara dito sa mas malaki yung kanilang sukat dito. Ayan, pero ngayon lamang po yan, mas mahal yung ito 1979 na 1 piso coin na ito. Ayan, ang sunod naman po ay ang 25 centavos. Ayan, 25 centavos, ito po yan, 1964. Ayan, yung mga bintahan naman po nito sa mga online stores. Ayan, taong 1964, 25 centavos ay ayan, mahal po ito. 70 to 80 pesos po ang presyo nito ngayon. Ayan, naglalaro po sa 70 to 80 pesos. Ayan, 25 centavos, 1964. At ayan, yung 10 centimos naman po rito. Ayan, 1975 to 1978 ang mga ito. Ayan, ito po yan, 1980 na 10 centimos coin. Ayan, ang presyuhan po sa mga community groups. Ayan, 10 centimos coin na 1980 ay nagkakahalaga po ito ng 20 to 30 pesos. Ayan, kung pag FE Mint po ito or Franklin Mint ay wala po tayong ideya sa presyuhan ng mga Franklin Mint. Ayan, 20 to 30 pesos. Kaya yan po yung mga presyuhan sa mga community groups ngayon dito sa ipinakitang mga Philippine altcoins ni Cabarria rito. Ayan, yung mga presyuhan po sa mga online stores ay medyo mas mataas po yung kanilang presyo. Pero ayan, hindi na po natin i-discuss or aalamin yung presyuhan sa mga online stores kasi mas lalong hahaba po yung ating video na ito. Ayan.
At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.